Ewan ko ba, ba't palagi ko lang naaalala? Kaya gusto ko lang din i-share. Charot. Wala lang kasing maitapik kaya ganun. Kaya mga memories na lang. Charmos ginamos. Second year high school Filipino subject. Ang Filipino subject ang isa sa mga paborito kong noong high school kasi maraming pakulo ang teacher namin para maging interesting ang klase palagi. Nagpapa-roleplay, reporting at kung ano-ano pang gimmick sa klase. Taliwas naman ito sa iba kong mga classmates na medyo ayaw sa Filipino kasi nasanay na sila sa English. Sila na talaga. Sila na ang mga English spokening dollar. Iyan yung tawag pag fluent ka sa English. Pag barok-barok naman, English decamatis. Yan yung sabi nila. Sinong sila? Mga engkanto. Char. Mabalik tayo. Sa dami ng memories ko sa subject na to, gusto kong ibahagi yung naging topic namin na pinamagatang mga tayutay. Ano yan? Tayutay? So at first glance, talagang mapapaisip ka. Parang, ang bastos naman, tayutay? Pero iba yung katunog niyan eh. Ito pala yung figure of speech. O diba medyo gets mo na agad pag sinabing figure of speech, pero tayutay. Kaya minsan hindi mo din masisi yung iba pag medyo malalim na Filipino words medyo bad trip sila. Habang nagdi-discuss si ma'am tungkol sa iba't ibang uri ng tayutay, ay inahahambing ko siya sa katumbas na English term na medyo mas familiar ako. So, simile, metaphor, hyperbole, personification, medyo madaling tandaan. Pero pag sinabi mo ng pagtutulad, pagwawangis, pagmamalabis, pagbibigay katauhan, ano daw? Char, medyo challenge yung pag-memorize ng mga words. Napaka-interesting ng klase namin na yun. Siyempre, medyo mabibiak utak mo kakaisip ng example, di ba? So, simili tayo. Ang pisngi ni ano ay singpula ng mansanas. Siyempre, hindi mo na dapat banggitin yung mga halimbawa na nasa libro. Medyo mahirap. Like, napapaisip ako kung tama ba, like, ang kanyang pisngi ay sinlambot ng tinapay. Pwede kaya yun? Ang mukha ng kambal ay parang pinagbiak na monay sa pagkakatulad? Ay, ang pangit, wag na lang. Sa halos 20 uri ng mga tayutay, ang dami pala na dapat mong tandaan kung sakaling mag-e-exam. Meron pa noong apostrophe o pagtawag. So dapat di ba wag mong ibigay yung halimbawa. Pero magbibigay ako ng halimbawa ng apostrophe. Within a snap, alam nyong dugtungan ng isa pang halimbawa. Kasiyahan, bakit tila'y hindi kita nararamdaman? Buwan sa kalangitan, naway bigyan mo ng liwanag ang aking buhay. O mga alon, charot. O mga alon, limutin mo ang aking kalungkutan. Ano sa tingin nyo yung pwedeng idugtong na halimbawa? Hiret? O tukso, layuan mo ako. Chiret. Common siya, di ba? Natutuwa ako sa mga ibang examples ng tayutay. Ang kinis ng mukha mo parang espalto. Pag-uyam naman yun o sarcasm. Ikaw ay pinakamaganda sa lahat kapag ikaw ay nakatalikod. Ang ganda naman ng damit mo, kaya ganda gawing basahan. Nakakatawa yung tayutay sa sarcasm, ano? Charot. Nag-e-enjoy na ang lahat sa klase na yun hanggang sa alright class, bukas magkakaroon tayo ng mini quiz about sa tayutay. Ha? Paktay ang tayutay. Kinagabihan ay pinag-aaralan ko pa rin yung tayutay na yan. Nagsisiawitan ang mga palaka pagkatapos ng ulan. Nagpoprotesta ang mga palaka pagkatapos ng matinding ulan.
Tama kaya yun? Lumilipad ang nagbabagang balita. Ano daw? Tinubuan ng tenga ang mga dingding dahil sa mga tsismosa. Nalagot na. Karambola na yung pinag-aralan ko. Bahala na bukas. Bale ang setup ng exam ay isa-isa kaming papupuntahin sa lamesa ni teacher. Maganda talaga pag ikaw ang nahuhuli para makakalap ka ng impormasyon, di ba? Siyempre, tatanungin mo yung mga nakatapos na. Uy, ano yung tanong sa'yo? Siyempre, dapat makinig ka lang. Pinagbigay lang naman ako ng halimbawa. Tig-isang sentence sa 3 uri ng tayutay. Napasa mo naman ba? May isa na hindi ako nakasagot ng tama eh. Ano yun? Balintunay. Pagkarinig ko ng word na yun, alam kong napag-aralan ko ang tayutay na ito. Irony sa English. Medyo nga mahirap siyang gawan ng pangungusap kung need mong i-explain muna ang senaryo na para gusto mong ipahiwatig ang kabaliktaran. 2 classmates ko pa ang sumemplang sa balintunay. Paano ko kaya magagawa ng paraan to? Now it's my turn. Tumitibok-tibok ang dibdib ko sa kaba at hindi alam ang itatanong niya. Magbigay ka ng halimbawa ng pagmamalabis o hyperbole. Okay. Naku, abotenga ang ngiti ko nang manalo ako sa patimpalak. Tama naman, di ba? Si Joker nga hindi abot yung tenga, di ba? Tama siya kahit exaggerated. Yung pangalawang uri na pinabibigyan ng example ay hindi din mahirap. Oh, mathematics, kung naririnig mo ako, huwag mo naman akong pahirapan. Tama naman daw. Tama naman daw. All right, last na. Balintunay. As expected. Hindi ko talaga alam kung tama yung isasagot ko at that time, saka madami din ang hindi nakasagot ng tama. So ito na siya. Aba, tila yata bumabata ka sa pagtanda ng panahon. Mali, sabi ni teacher. Ha? Hindi siya balintunay. Ang balintunay ay laban sa ibig ipagkahulugan ito. Tama naman, ma'am. Sige nga, ano yung mga halimbawa? Aba, talagang saksakan ka ng yaman at ang bulsa mo ay butas na sa bigat ng pera mo. Tama naman yung example ko, ma'am. Kung ang ibig mong sabihin walang pera yung ibig mong ipagkahulugan, iba din yung ibig kong sabihin, ma'am. Bakit? Bumabata ka ba sa pagtanda ng panahon? Napatahimik si ma'am at napaisip konti at tumayo. At tumango. Tama, naging tama ang sagot ko. Napapayag ko siyang balintunay ang sagot ko. Iyong pangyayaring iyon ay hindi naman talaga ganun ka-remarkable pero naaalala ko lang siya mapasa hanggang ngayon. Mga konting alaalang nakalipas na hindi mo na pwedeng balikan. Magandang balikan yung mga alaalang magaganda. Magandang alaala siya sa akin kasi kahit hindi ko alam kung tama yung sagot ko, tapos naging tama tapos marami silang nagkamali. Char. Magandang alaala siya sa akin kasi kahit hindi ko alam kung tama yung sagot ko, tapos naging tama, tapos marami silang nagkamali. O baka naman na-enjoy ko lang talaga ang tayutay. Ang balintunay na tayutay.